Hi guys, for today's video, ito po yung ipapakita ko po sa inyo yung the new 2023 Hyundai Santa Fe. Ang color po nito is Lagoon Blue Pearl. So ito po yung actual unit natin. Ang length po nito is 4,785, may width na 1,900 at may height na 1,710 millimeters. So dito naman po sa unahan, ito po yung ating headlight. So ito po yung ating T-shape headlights. So yan is unique light signature po. So yung nasa ibabaw po is yung DRL. Ngayon kung signal or hazard, nag-orange din po siya. Tapos po dito naman po sa ating baba niya, makikita po natin yung bilog. Yan po yung ating projector headlight. Yan po yung low beam. Ito naman po yung high beam naman po, yung sa gitna. And then ang grill po natin is yung new wide cascading grill. May Hyundai emblem po sa gitna. Yan, connecting po siya sa ating headlights. Tapos meron po tayong front sensors. Yan po, dalawa po yan. Ito po sa gitna may camera po. So ito po yung other sensor niya sa front. Ito naman pong ating front bumper is with, meron po siyang 3D sculpture like effect. So yan po sa ilalim niya, parang naka letter U po siya. Yan, na color silver po. So mas bold, mas maganda siya tignan, mas elegante din po yung dating niya. Sa side niya, meron pong roof rail sa taas. Yung power folding side mirrors po natin, may side repeaters. May camera rin po siya para sa blind spot view monitor. Meron na rin siyang side cladding yung color silver. Dito naman po may fender flare na siya, yung black. Ang ating gulong po is 235/55 R19. 19-inch po ang ating mags, premium wheel designs. Tapos may mudguards na rin. Yan, ito po yung sa likuran. Disc brakes po ang ating mga brakes, and meron din po siyang boosters na pinalaki na 11 inches po. Dito naman po sa rear, sa taas po is shark fin antenna, may spoiler, third brake light, may defogger, may wiper, and then yung Hyundai logo sa gitna. Ito po yung ating rear combination light sa likuran. May Santa Fe na emblem po siya na silver. And then ito po yung ating reverse camera po. And then sa baba, yan pong ilaw is yung signal light or hazard. So ito naman pong parang box na yan is yung fog light natin sa likuran. And then ayan po sa baba, may sensors po tayo bukod po sa ating camera. So yan, 4i po yung ating sensors. Tapos yung pinaka rear bumper natin is color silver po na may combination ng black. So yan po siya kapag nakailaw. Yan po is naka park light. Ito po yung ating brake light pag nag brake po tayo. Itong white is yung reverse light po natin. So ayan po, yung mga hindi po umiilaw, yun po yung kanyang reflector. And then dito po sa likuran, ito po is power tailgate. So pe-press lang po siya o kusa na po siya mag-open. And then kung i-close po, pe-press lang po natin tong button na to para mag-close po siya. So yan po, pwede po siya sa susi, and may switch din po siya sa driver side. So ito po yung sa susi, yung hold button. So yan po siya. So ngayon i-check naman po natin yung interior ng ating Santa Fe. So sa loob po, yan po yung kanyang sidings, combination ng black tsaka ng beige. So siya po is camel two-tone interior. Ito po yung controls po ng ating side mirrors, lock and lock. Tapos ang seats po natin, dito po sa driver side, 6-way po siya. Yan, power na po siya, and may additional 2 pa po for the lumbar. So 8-way po siya lumalabas. So sa interior po natin, ito po auto push start na po. May auto start din po siya sa key. Ang ating instrument cluster is 12.3 LCD. Ang ating bandibela po is leather na po. Ito po remote ng radio. May Hyundai emblem po sa gitna. Ito po is control po ng ating cluster. So dyan po sa cluster natin,
May mga options po dyan, yung mga safety feature nandyan din po, yung TPMS, ayan po yung mga driver information, yung sa cluster, sa lights. So nandyan po siya, dyan po yung control niya. Ang steering wheel po natin dito is telescopic. Ito naman po yung ating 8-inch display audio. Hands-free na po siya, meron po siyang Bluetooth, Apple CarPlay, tsaka Android Auto. Ito naman is yung ating floating type high console design. So yung sa taas po is control ng aircon. Ito po yung park, reverse, neutral drive. Meron siyang downhill po. So yan, lumalabas yung kulay green. So naka-engage po siya kapag naka-green siya. And then meron din po siyang auto hold feature. And meron siyang driving modes. So meron siyang comfort, eco, sport, and smart. And then ito naman po yung on and off ng beeping sound natin sa front sensor. Ito po yung ang camera niya na makikita natin sa monitor. Yan po is yung surround view monitor. So 360 po siya na camera. Pwede nyo makita yung buong sides ng sasakyan. Ito naman po, meron po tayong cup holders dito sa center. So yan, dalawa po yung cup holders natin. Ito po is yung compartment box. Pwede rin po siyang armrest. Yan po yung ambient lighting po natin. So may adjustan po yan kung gusto nyo i-bright. Compartment box po natin. Dito naman po sa ating passenger side, itong sun visor nya, meron po siyang mirror. Ayan, yung mirror po. Tapos pwedeng on and off yung ilaw po. Ito po yung ating dome light sa center. So yan. And then sun visor po sa driver side, may salamin din po. Meron din pong switch ng on and off ng kanyang ilaw. Ito naman po yung power lift gate, may opener po tayo dito sa driver side. Meron siyang traction control, and ito naman po yung ating handbrake. Dito naman po sa ilalim ng ating console, meron po ditong 12 volts na power outlet. Meron din pong USB charger, and yung space pa po, pwede kayong maglagay ng mga wallet, cellphone, or mga pouch dyan sa ilalim. Dito naman po sa ating second row, so two-tone pa rin po siya. So may soft touch material pa rin po tayo. May speakers po tayo. May cup holders din po sa side ng doors. And then yung ating seats po, kung dalawa lang po, pwede siyang yung sa gitna armrest tsaka cup holders. Kung dalawa lang po yung upo. Ngayon kung tatlo, pwede mo naman siyang iangat din po. Sa driver's seat po sa harapan, meron po siyang back seat pockets. So magkabila. Ito po aircon vents for the second row. May dalawang USB power outlet. Ito po is control po ng passenger side. So may option po dito yung sa second row na ma-adjust po yung front seats ng passenger. Dito pa rin po tayo sa other side ng second row. Meron siyang sunshade. So kung medyo naiinitan po yung sa second row, pwede pong gamitin ito. So yan, may sunshade po siya. Magkabila po yan sa second row. And then yung entry for ingress and egress po, dito po siya sa passenger side ng second row. So kung papasok po sa third row, yan po yung kanyang daanan po. Sa third row po natin, may storage spaces, may cup holders, may USB charger, meron din po siyang aircon para sa third row. So yung aircon po natin dito sa third row, makokontrol po siya ng passenger po natin sa likuran. So pwede niyang i-on and i-off. Yung kanyang fan speed po is hanggang 8 po yung speed ng ating aircon sa likuran sa third row. Tapos ito pong button na ito is para sa second row kung gusto nyong i-fold. Ayan, flat fold po siya ng 60/40. So ito naman po sa other side, yung sa right po, pe-press lang po ito, automatic magfo-fold na po yung kanyang seat sa second row. Tapos meron din po siyang 12 volts na power outlet pa rin sa third row. So yan po siya. Dito naman po tayo sa likuran ng ating sasakyan. So sa likuran niya po, meron po ditong yan, storage box po. So ayan, tapos yan pong ano is yung kanyang tonneau cover.
Tapos yan po yung kanyang tools. So yung tonneau cover, just in case hindi nyo po gagamitin yung third row, pwede nyo po siyang ilagay para matakpan po yung mga gamit na importante kung may mga laptop po kayo para hindi siya masilip sa likuran. So kapag ifo-fold po itong third row, ito po, yan makikita nyo po, dyan po natin ilalagay yung tonneau cover natin. So ipakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ilalagay. So ganyan po siya kapag nakalagay, tapos meron po siyang sabitan po dito para just in case na may importante, may mga laptop nga, hindi po siya masilip or kahit flashlight nila hindi nila makikita. So kapag naka-fold po siya ganyan, kung may kakarga po kayo na mas malaki, pwede pong ganyan. Tapos kung kailangan nyo pa po ng space, pwede pong i-fold din po yung second row natin. Yan, para mas malaki pa po yung pwede nating mailagay. Siguro kasya po dyan mga 4 golf bags. Kakasya po dyan sa sobrang laki po niyan. So silipin po ulit natin yung ating new 2023 na Hyundai Santa Fe. Ang engine po pala natin dito is Smartstream D2.2. Siya po yung unang-unang wet 8 DCT na transmission po ni Hyundai. So kapag naka DCT siya, mas dynamic po yung performance niya, and ang pinaka-maximize niya is yung high fuel efficiency ng ating sasakyan. Ang horsepower po nitong ating Santa Fe is 202. Meron siyang torque na 441 Newton meters. Tapos ang ground clearance po natin dito is 185 millimeters. Yung airbags pala nito hindi ko po nabanggit. Bali 8 airbags po ito. Dalawa sa front, dalawa sa side, tapos 4 yung side curtain airbags niya. Ang price po pala ng ating Santa Fe is 2,420,000. Kasama na po dyan yung 3 years LTO registration natin, libre na po. Kung interesado po kayo, ipa-flash ko po yung number ko po para po matulungan ko po kayo kumuha nitong Santa Fe. Yun lang po, maraming salamat po. Thanks po, bye po, God bless.